Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Suportang pinansyal na direktang inilalabas ng Malacanang nagbibigay ng lakas sa mga local government unit na magpatupad ng mga programa. Senator Chis Escudero isinusulong ang muling pagsusuri sa juvenile law upang mapabuti ang sistema na angkop sa kasalukuyang panahon. Kaligtasan ng mga batang katutubos sa paaralan, tiniyak muli ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kasunod ng ikalawang anibersaryo ng Talaingod case. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Nabibigyan ng lakas ang mga lokal na pamahalaan na magpatupad ng mga proyekto at programa dahil sa tulong na direktang ibinibigay ng Malacanang ayon kay League of Cities of the Philippines President at San Juan Mayor Francis Zamora. Dumalo si Zamora sa pagdiriwang ng 2026 Liga Day sa Iloilo Sports Complex noong linggo kung saan sinaksihan niya ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga local government unit sa buong lalawigan ng Iloilo. Sa isang panayam, sinabi ni Zamora na malaki ang pinagbago ng pagsuporta sa mga LGU mula nang direktang inilabas ng pambansang pamahalaan ang tulong para sa kanila. Sinabi niyang nakakatanggap ang mga LGU ng alokasyon mula sa LGSF or Local Government Support Fund. Kalahati rito ay ipinamimili ng bigas na ipinapamahagi sa mga residente habang kalahati ang para sa mga proyektong infrastruktura. Tiniyak naman ni Zamora bilang Pangulo ng League of Cities of the Philippines na bawat isa sa 149 na lungsod sa bansa ay makikinabang sa mga programa ng gobyerno. Nanawagan siya sa mga kapwa-opisyal na siguruhing maipapatupad ng maayos ang mga programang pinupondohan ng LGSF. Bukod dito, ibinalita ni Zamora na direkta nang ibibigay ng Department of Education sa mga lokal na pamahalaan ang tulong pinansyal sa ilalim ng National Classroom Building Program. Nanawagan si Senador Francis Chis Escudero para sa masusing pagsusuri ng juvenile law upang mapunan ang mga kakulangan nito sa school safety, youth accountability at implementasyon ng mga rehabilitation program. Sa kanyang programang Cheese Whiz podcast noong linggo, Hulyo 19, binigyan diin ng senador na ang mga batas ay dapat mabago kapag hindi na ito angkop sa nagbabagong panahon. Si Escudero ay isa sa mga orihinal na may akda ng Republic Act 9344 o the Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, gayon din ang RA 10630 na amendatory law nito noong 2013. Anya, ang muling pagsusuri sa batas na ito ay hindi pag-amin na nagkamali ang isang mambabatas kundi isa itong pagkakataon upang mapabuti ang sistema base sa napatunayang datos at kasalukuyang kondisyon. Binigyang diin din nito ang mga anumang reforma ay dapat maging balanse sa pagitan ng kaligtasan ng publiko at kapakanan at rehabilitasyon ng mga batang lumalabag sa batas. Samantala, itinanggi naman ng senador ang mga sabi-sabi na walang naparusahan ng mga minor de edad na sangkot sa krimen. Sapagkat nakasaad anya sa umiiral na batas ang tamang hakbang para sa pananagutan at rehabilitasyon ng mga ito. Ayon pa sa senador, dapat saklaw ng pagsusuri ang nilalaman ng batas at wasto ang pagkilos ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang maiwasan ang juvenile offenses. Pinagtibay ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCAC ang paninindigan ng gobyerno na protektahan ang mga batang katutubo mula sa pag-recruit ng mga komunistang grupo. Sa ikalawang anibersaryo ng hatol sa Talaingod case, sinabi ni NTF-ELCAC Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr. na mas pinaigting ng gobyerno ang pangangalaga sa kaligtasan ng kabataan sa bawat paaralan.
Hinatulan ng Tagum City Regional Trial Court noong July 15, 2024, sina dating Representative Saturo Ocampo, Representative Franz Castro at 11 pa dahil sa paglabag sa Section 10A ng Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na may sentensyang hanggang 6 na taong pagkakakulong at pagbabayad ng danyo sa mga batang apektado. Nagsagawa ang grupo ng Solidarity Mission at inilabas ang 29 na batang lumad at guro mula sa isang indigenous school sa Talaingod, Davao del Norte nang walang pahintulot ng mga magulang. Nilinaw ni Torres na hindi selebrasyon ng pagkakakulong ng mga akusado ang anibersaryo, kundi pagdiriwang ng pagtatagumpay ng katarungan at proteksyon ng mga kabataan. Binigyan diin niya na lahat ng batang Pilipino, maging katutubo man o hindi, ay may karapatan lumaking ligtas na sa pangangalaga ng pamilya at makapag-aral ng walang pang-aabuso o pamimilit. Paalala rin niya na dapat maging alerto ang mga paaralan sa anumang ulat ng pag-recruit o pangsasamantala sa mga estudyante at ang mga paaralan anya ay dapat manatiling ligtas na lugar para sa kaalaman at hindi para sa panghihikayat sa karahasan. Sa balitang pangkalakalan, isinusulong ngayon sa Senado ang 2 panukalang batas na layong magpalakas sa food security, magpababa sa presyo ng bilihin at magbigay ng dagdag na suporta para sa mga magsasaka at mangingisda. Ayon kay Senator Francis Kiko Pangilinan, aprobado na sa ikalawang pagbasa ang Senate Bill number 1991 o ang Agriculture and Fisheries Extension Act at ang Senate Bill number 1990 o Agricultural Cooperatives Act. Layunin ng Senate Bill number 1991 na muling isailalim sa national government ang agricultural extension services para mapalawak ang access ng mga nasa sektor ng agrikultura sa makabagong teknolohiya, climate resilient process, research, training at iba pang technical assistance. Papalakasin din nito ang ugnayan ng mga ahensya ng pamahalaan, state universities and colleges, LGU at pribadong sektor para matiyak na maipaparating ang mga bagong programa at serbisyo sa mga farm communities. Samantala, target naman ng Senate Bill number 1990 na muling itatag ang Bureau of Agricultural Cooperatives para sa pagpapalakas ng mga kooperatiba ng mga magsasaka at mangingisda. Inaasahang mapapabuti nito ang kanilang access sa pautang, post-harvest facilities, processing equipment, storage, transportasyon at pamilihan. Umaasa si Pangilinan na isasama ni Pangulong Marcos ang 2 panukalang batas na ito sa mga prioridad ng Legislative Executive Development Advisory Council bilang mahalagang hakbang para sa mas matatag at produktibong sistema ng pagkain sa bansa. Samantala, nagbabala ang Securities and Exchange Commission or SEC sa publiko laban sa iligal na paggamit ng mga lehitimong financing at lending company. Sa inilabas na Facebook post ngayon Lunes, sinabi ng SEC na kabilang sa mga kumpanyang naiulat na biktima ng hindi otorisadong paggamit ng kanilang pangalan at identidad ang Cash Express Philippines Financing Incorporated, Pipo Financing Incorporated at Yulon Finance Philippines Corporation. Ginamit umano ang pangalan ng mga naturang kumpanya sa mga peking website, Facebook page, phone calls, text messages, Telegram, WhatsApp, social media account at iba pang online platform at nagpakilalang opisyal na representative nito para makapanloko. Pinapayuhan ang lahat na siguruhing rehistrado sa SEC ang mga financing or lending company maging ang mga online lending platform bago makipagtransaksyon.
At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.